Good morning po. Tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos, the book of Proverbs chapter 4 verses 18 hanggang 19. Ngunit ang daan ng matuwid, parang bukang liwayway, tumitindi ang liwanag habang ito'y nagtatagal. Ang daan ng masamay pusikit na kadiliman, hindi niya makita kung saan siya nabubuwal. God's pattern for living. So this week magsimula po tayo sa isang panibagong series. Pwede nating talakayin ngayon ito pong tinatawag na pattern for living na binabanggit po sa Proverbs chapter 4 verses 18 and 19. At malinaw po sinasabi rito na yung daan daw po ng matuwid parang buhang liwayway. Ibig sabihin, lalo pong tumitindi yung liwanag habang ito'y nagtatagal. Ganun po dapat ang pamumuhay ng isang Kristiyano. Kasi tayo po'y tinawag ng Panginoong Hesus lumakad po sa liwanag. Pero yung daan naman daw po ng masama ay kadiliman. Ito po ang nagbibigay ng kapahamakan sa buhay ng maraming tao. Kaya alam niyo po, nung minsan pinag-aaralan ko po yung Romans chapter 12 verse 2, sabi po dyan, "Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind." Nakita ko po dito yung salitang pattern. Ibig sabihin may pattern pala yung pamumuhay ng mga taga-sanlibutan. Ito po yung tinutukoy dito sa Proverbs chapter 4 verse 19 na kung saan sila ay napapahamak. Ngayon, ang isang tao ay mamuhay sa pattern na ibinibigay po ng Diyos. At meron po, itong sinasabi ng Biblia sa Romans chapter 12 verse 2 na pwede nating lakaran yung kanyang kalooban na binabanggit po dyan. Sabi, then you will be able to test and approve what God's will is. Ibig sabihin, pwede nating matuklasan, maranasan ang kalooban ng Panginoon. His good, pleasing, and perfect will. Kaya alam niyo po, yung salita ng Diyos, sinasagot niya yung maraming tanong sa ating buhay. Pwede naman pala na tayo makapamuhay sang-ayon sa kalooban ng Panginoon at ma-experience natin yung sinasabing His good, pleasing, and perfect will. Kaya lang, kailangan mamuhay tayo doon po sa pattern na ibinibigay ng Diyos sa atin. Ngayon, minsan din nyo lang po ito napapansin. Nagbabasa kayo palagi ng Biblia, pero may mga patterns po, Kaya isang pattern na nakita ko po ay yung the pattern of believing and confessing the Word. Makikita nyo po yan all throughout the Bible. Kapag ang isang tao po nanampalataya at ipinahayag niya po yung kanyang pananampalataya, tumatanggap siya mula sa Diyos. At ang sabi ng Romans chapter 10 verses 8 to 9, ang kaligtasan daw po natin natanggap natin by believing and confessing. Kaya yung salvation natin, yan po isang example kung paano po tayo kinilusan ng Diyos nung tayo'y naniwala at pinahayag natin yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. So doon pa lamang makikita nyo, nagwo-work na po yung pattern na believing and confessing. Ngayon, sa ating Christian walk, nagwo-work din po yan. Ang sabi sa 2 Corinthians chapter 4 verse 13, "It is written, I believe, therefore I have spoken. With that same spirit of faith, we also believe and therefore speak." So mapapansin nyo, sa ating pong pamumuhay, tularan natin yung sinasabi ni St. Paul dito na paraan ng pamumuhay. Lahat ng ating pinananampalatayanan sa ating buhay, kailangan i-confess natin at mangyayari ito sa ating buhay. Alam niyo po, yung iba sasabihin nila, di ba Pastor, okay lang naman yung maniwala ka na lang. Pero alam niyo po sa Biblia po, ang pattern maniwala ka at ipahayag ng inyong labi. Yun po yung pattern. Kaya, yun alam niyo, minsan simpleng lang po description ng Biblia. Pero hindi natin napapansin. Ang sabi? Believe and confess. Kung gusto mong may mangyari sa iyong buhay, hindi mo lamang pananampalatayanan yung mga katotohanan ng salita ng Diyos, kailangan kino-confess mo rin yan everyday. Bawa, gusto mong maniwala na ang Diyos kikilos sa iyong kalusugan, sa iyong finances, sa iyong relationship, i-confess mo yan everyday. Paniwalaan mo
yung ayon sa salita ng Diyos. Mapapansin nyo rin po even in Mark 11 verse 22 to 23, sa pananalangin natin, nagwo-work din po yan. Sabi diyan ng Panginoong Jesus, have faith in God. Jesus answered, if anyone says to this mountain, pansinin nyo, no po, magsasalita tayo, no? Uutusan natin yung ating mga problema and does not doubt in his heart, but believes that what he says will happen, it will be done for him. So naroroon na naman yung pattern. Ano po? Manimpalataya po tayo, i-confess ng ating bibig, at ang sabi ng Biblia, it will be done for him. Kaya totoo yung sinasabi ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 12 verse 37, tayo'y mapapawalang sala o mapaparusahan batay sa ating mga salita. Kaya mag-iingat po tayo dun po sa ating sinasabi. Sabi po sa Proverbs 18:21, the tongue has the power of life and tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga katotohanan ito na may pattern pala sa Biblia na pwede naming sundan. At itong pattern na ito kapag aming ipinamuhay, ma-experience namin yung good, pleasing, perfect will mo para sa amin. Salamat sa mga katotohanan ito na aming tinanggap. Purihin ka. Yan ang aming panalangin in Jesus' name. Amen and amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.